Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pahayag ng 18 na katao na umano'y mga dating members ng military at security personnel ni Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ayon sa kanila, sila ay di umano'y sangkot sa paghawak ng logistics at paghatid ng malalaking halaga ng pera sa mga dayuhan na pinaniniwalaan nilang konektado sa ICC o International Criminal Court. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ang ating mga bagong video. Lumabas ang 18 na lalaki na nagsasabing sila ay inutosang makipagpalitan ng mga bag na naglalaman ng milyon-milyon na peso na sinasabing katumbas ng humigit kumulang $2 million para sa ilang bisita. At ayon pa rin sa kanila, tumulong sila sa pamamahala ng transportation, security at iba pang kayusan sa mga pagbisita umano ng mga individual na nauugnay sa ICC sa Pilipinas mula December 2023 hanggang 2025. Sa kanilang affidavit na hindi pirmado, pinangalanan nila si dating Senador Antonio Trillanes IV na siya raw ang nakipag-coordinate sa mga dayuhan nang dumating sila sa bansa noong December 2023. Ayon sa grupo, kalaunan, napagpasyan nilang konektado ang mga bisita sa ICC matapos makita ang International Cooperation Advisor na si Chantal Daniels sa media coverage ng mga paglilitis sa tribunal. Kinilala siya dahil gwinardyahan daw nila habang siya ay nasa Manila. Sinabi rin ng grupo na ang ilan sa mga umanong ICC visitors ay nagpunta sa tirahan ni dating Justice Secretary at ngayon ay Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa Bel Air, Makati. At ayon pa rin sa kanila, ang kanilang accommodations daw ay binayaran ni Trillanes. Nakasad din sa kanilang hindi pirmadong affidavit na nakipagpulong ama kinilala nilang ICC visitors kay Trillanes, kay Ko, at kay dating House Speaker Martin Romualdez sa isang townhouse sa South Forbes Park, kung saan inabot umano ang pera na nakalagay sa mga paper bag o maliliit na bagahe. Ayon pa rin sa grupo, naobserbahan nila na ang mga kinilala nilang kinatawan ng ICC ay nakikipag-usap lamang sa mga individual na tinukoy ni Senator Trillanes at ang pag-uusap ay ginanap sa hotel, sa New Bilibid Prison, Bahay Kalinga, isang bahay para sa mga biktima ng drug war na pinamamahalaan ni Father Flavi Villanueva. At ayon sa kanilang pahayag, umabot umano sa 805 billion pesos ang kabuang halagang na i-deliver kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., kay dating Speaker Martin Romualdez at iba pang politiko na kadalasang inilalagay sa mga malita at paper bag. Sa isang delivery umano, aabot sa 52 na malita ang ipinadala gamit ang eroplano at helicopter patungo sa mga bahay ng ilang politicians at maging mga media operators. Binabalak umano nilang isumiti ang hindi pa nilang pirmado na affidavit sa Office of the Ombudsman upang masuportahan ang kanilang mga allegations. Marin naman itinanggi ni dating Senator Trillanes ang pahayag ng grupo na tumanggap siya ng $2 million para punduhan ang prosecution ng ICC laban kay dating President Rodrigo Duterte. Ayon kay Trillanes, ito ay isang pagtatangka na siraan ang patuloy na paglilitis ng ICC laban kay former President Duterte. Sinabi niya na magsasampa siya ng mga reklamo laban sa mga nagpapakalat ng umano'y allegations. Sasampan daw niya ng kasong cyber libel sina Attorney Levi Baligod, dating Congressman Mike Defensor Jason Sa at yung 18 na dating sundalo.
at lahat ng mga malisyosong nagpapakalat ng tahasang kasinungalingan tungkol sa pahayag ng mga 18 na kalalakihan. Mga kaibigan, sa ating pananaw, nakakaduda nga talaga ang kredibilidad ng mga 18 na di umano'y dating security officers ni Saldico. Bakit ngayon lang sila lumabas? At itinuon pa sa pagdinig sa confirmation of charges laban kay dating President Rodrigo Duterte. Itinuon pa rin nila sa pagdinig ng reklamong impeachment laban kay VP Sara. Dapat noon pa lumabas ang mga ito para isiwalat ang kanilang nalalaman hinggil sa paghahatid ng pera. Nakakaduda tuloy ang kanilang timing dahil bakit ngayon lang sila lumabas. Pero dahil very serious ang kanilang allegations, dapat na imbestigahan ang kanilang mga paratang. Hindi dapat isantabi ito. Dapat malaman ng taong bayan kung talagang totoo na ginagamitan ng pera ang ICC investigation para idiin si dating President Duterte, at dapat lamang napanumpaan ng grupo ang kanilang salaysay at isumite ito sa opisina ng Ombudsman o kaya sa NBI para hindi sasabihin ng taong bayan na para sa media lang ang kanilang ginawang isiniwalat. Lumitaw na sila, lumabas na sila, kaya dapat ituloy ang kanilang mission kung meron silang mission. Panindigan na nila ang kanilang prinsipyo kung meron man. Total, ang sabi ni Attorney Baligod, handa silang tumayo sa anumang investigation dahil personal na saksi ang mga dating sundalo sa pag-abot ng pera. Gate ng mga ex-Marines na nakonsensya raw sila kaya nag-decision silang magsalita ngayon. Ang welta kasi ni Trillanes ay parang script sa pelikula, ang kwento na hindi papasa sa logic ng kahit sinong matinong tao. Naniniwala si Trillanes na ang ginawa ng grupo ay desperadong paraan para pigilan ang ICC warrant laban sa mga dating opisyal. Sinabi pa ni Trillanes na hindi siya titigil hanggat hindi masasampulan ang mga nagkakalat ng disinformation. Pero bilang hamon sa banta ng demanda ni Trillanes, sinabi ni Attorney Baligod na handa silang makulong kung sila ay nagsisinungaling. Mga kaibigan, kung kayo naman ang tatanungin, naniniwala ba kayo sa pahayag ng 18 na dating security officers ni Saldico? O mas paniniwalaan ninyo si dating Senator Antonio Trillanes? Ibigay ang inyong comments sa ibaba. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye.